Sa darating na Pebrero 6 ay matatapos na ang one-year bar o pagbabawal ng konstitusyon sa paghahain ng panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't naghahanda na umano ang mga militanteng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga kaalyado na muling maghain ng reklamo. Gusto namin i-anunsyo na next week magpa-file kami or magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na ang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inihaing impeachment complaint kay VP Duterte noong February 6 ng nakaraang taon. Dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Ayon sa dating mambabatas, sa susunod na linggo ay magsasampa na sila ng impeachment complaint. Iaanunsyo nila ang eksaktong araw pagkatapos maisapinal ang kanilang hakbang. Siguro mas nakakahiya kung dalawa nating pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay korap. Mas nakakahiya yon kaysa ang mamamayan ay sumusulong at ina-account, they hold our government officials accountable doon sa korupsyon. Mas nakakahiya po yun para sa amin kaysa doon sa sinasabing managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud, no? Kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakorap na opisyales sa ating bansa. Ngunit sa tanong kung sino nga ba ang dapat mamuno sa bansa kung parehong mai-impeach ang dalawang pinuno ng Pilipinas, ito ang sagot ni Tinio. It's not up to makabayan. Andyan yung constitutional succession. There's a provision for such a scenario in the Constitution. So, nandiyan lang muna tayo. Pero, kung babalik tayo sa kasaysayan, merong mga nangyaring people power 1, people power 2. So, may mga iba pang outcome yung nangyari. Pero hindi naman natin mapapangunahan ng mangyari. So for now, masasabi natin, kung parehong ma-impeach at matanggal sa pwesto, merong constitutional line of succession na tutugon doon. Iginigiit ng Makabayan Bloc na kailangang mapanagot ang punong ehekutibo sa isyu ng flood control at dapat ding managot sa di maipaliwanag na confidential fund ang pangalawang Pangulo. Donna Rempilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.